For today's video ay isi-share ko sa inyo ang hospital journey namin ni Sean. It was June 25 ay unang binisita namin ang kanyang doctor. So nakita na nga niya na kailangan nang i-confine si Sean, kaya kinabukasan June 26 ay tumawag agad siya para i-admit na yung bata. So ayan na nga, admitted na siya at ayan yung pinaka-room niya. Makikita nyo, super laki ng hospital nila at dikit-dikit. So, andyan na lahat yung Cancer Institute, Heart Hospital, at iba pa na kailangan mo. Dito pala yung pinaka-garden nila at dito din ginanap yung last picnic ng mga bata. At ayan, naglalakad nga kami para makita yung buong palibot ng hospital. May kunihong pakalat-kalat. Kung ayaw mo namang lumabas kasi nga maulan, pwede ka ding dumaan dito. Ito yung tunnel na nagdudugtong-dugtong sa lahat ng building. Tara, samahan nyo kaming pumasok. So, ayan yung pinaka-itsura ng tunnel. Sobrang laki niyan sa loob at sobrang lamig. Dito pala ako naglalakad tuwing umaga kasi yung binibilhan kong pagkain ay nasa kabilang building o nasa kabilang hospital yung restaurant. Kaya tuwing umaga dito ako. Nga pala, yung hospital nila ay meron palang libreng drinks, coffee, at yung minsan ay may libreng pa-snacks pa sila. Pero minsan bumibili ako kasi namimiss ko din yung rice. So, ayan yung tunnel. Nakikita nyo iba-ibang o kadugtong ng ibang hospital. Super lamig sa loob. Di nyo gustuhin tumambay dyan. At di pala lahat nakakapasok dyan kasi sobrang higpit ng security. So bago ka makapasok sa ibang building, may ipapakita ka munang badge sa security bago nila buksan papunta sa kabilang building. Unang araw ko palang pumasok dyan ay may bitbit akong mapa. Pero naligaw pa rin, 3 oras ako bago nakabalik. At nag-aalala na yung pasyente ko. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho ng hubby ko ay dediretso na agad siya dito sa hospital. So, ayan na nga si Sean. Araw-araw yan, nag-aabang dyan sa bintana at kumakaway-kaway pa. Masaya na yan makita. Yung daddy niya na paparating na sa room niya. Meron din palang nagpapadala ng mga gift, mga cards na galing sa mga family, friends. Araw-araw niyang natatanggap dito sa hospital. So, ayan na nga yung pinakaunang gift na natanggap niya galing kay Uncle Allen. May mga gift shop pala sila dito at meron ding mall. So, kahit naka-confine ka, pwede ka palang mag-shopping. So, ayan yung ginagawa namin habang nag-aantay ng mga test na gagawin sa kanya. Sa moment na yan, ay ready na siya sa kanyang first dental procedure. Ayan. Bit-bit niya lagi yung favorite bunny toy niya. At dito naman ay yung pangalawang procedure na ginawa sa kanya. So, tulog pa siya niyan pagbalik ng room. So, bago nila iwan, check muna nila lahat kung okay at stable lahat yung vital signs niya. So, kasama lahat ng doctors at nurses na nag-a-assist sa kanya sa OR. So, ayan na nga, bagong gising at tumayo agad para tingnan yung daddy niya sa labas. Kita niyo naman, mahal naman niya talaga yung daddy niya, no? Ayan na naman, may natanggap na naman siyang more gifts. So, masikip na yung bed niya. Yung bed niya pala ay nakaharap kung saan yung sunrise. Kaya itong umaga, yan. Nanonood siya ng sunrise. At nabunutan pala siya ng ipin yan. So, may pag-gift ang tooth fairy niya. At cards ulit galing sa kanyang grandma. Nung araw na yan ay bumisita din pala ang kanyang derma kasi nakikita nila yung acne kaya tinawagan ng doctor niya. At tinignan kung anong gagawin nila. So ayan, halatang halata yung acne niya sa noo. Bumisita din pala yung sa genetic medicine, sa neuro at kung iba-iba pang doctor. Hindi ko na maalala sa sobrang dami nilang pumasok. So ayan, ready na nga siya papuntang OR para sa kanyang major operation. Habang nasa loob nga siya, ay ito yung pinaka-waiting area nila. Ayan. Yung time na yan, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Almost 8 to 10 hours kaming nag-antay sa labas. At super iyak na rin ako dyan. At tapos na nga yung operation at yan yung itsura niya. Hindi ko kayang lapitan at hindi ko kayang tingnan yung anak ko. 2 to 3 days po siyang hindi ko nilapitan. Yung asawa ko lang nag-aalaga sa kanya. Yung mga nurses pala gumagawa ng lahat, nagbibihis, naglilinis,
nagpapakain, naghahatid sa CR. At alam nyo ba, after 3 days, parang walang nangyari. Ayan, nagsimula na siyang maglakad. Super bilis ng recovery ng bata. So, inikot-ikot niya muna yung buong hospital sa loob. Nasa 4th floor kasi kami. Yan yung itsura, napakalinis at maaliwalas. Meron din pala silang palibreng toy. So, binigyan nila si Sean. Dito pala, kung may gagawin silang test, sila na mismong lalapit sa'yo, bit-bit nila yung mga machine nila. So, ang gagawin mo lang ay mag-aantay sa room mo. 2 weeks na pala kami dyan, so antay na lang namin yung discharge. Ayan na nga si Sean, di makapag-antay, lumabas na rin at nakakita ng friend niya. Tuwing umaga naman ay ito yung pinaka-view ko sa labas habang kumakain sa pantry. So, libre lahat yung kape at drinks dyan. Libre na rin yung shower, pati towel at yung mga kailangan mo na needs. A day before bago kami umuwi ay nilabas muna namin si Sean sa garden para makakita sa labas ng hospital. Dito naman na pwede kang lumabas basta may kasama ka lang na nurse. So ayan yung first time niyang maglakad ng malayo. Okay na daw yung breathing niya, di na siya napapagod kaya ready na daw siyang umuwi. Ayan. And now this is the day, it's time to say goodbye. Woo! Excited na siya umuwi! That final moment, as tears fill my eyes, I gave you